top assumptions tungkol sa'yo. Okay. Spoils her children. Ito ba ay true or false? Pero hindi naman sila napapanis. Success comes with a whole lot of challenges, betrayal, hardships. Sino ang mag-asawa na sa harap lang ng camera, masaya? Pero sa likod, hiwalay na dahil may kabit, parang ganun. Tapos picture namin yun ng prenup. Naka-black. Silhouette. Oh my gosh! Feeling ko hindi ako maiintindihan ng mga tao. Welcome to Tao! Okay, so for today's episode, guys, this is very special dahil kasama natin ngayon ang ating KD star, V. Cortez! Okay, and Tagal matapos. so usually, ang ginagawa namin dito, V, is nagsasurvey kami for top answers about certain topics. So ngayon, special to dahil ang ginawa namin, top assumptions tungkol sa'yo. Okay. Diba? Masasaktan ata ako dyan. Tingnan natin kung masasaktan ka or matutuwa ka sa Okay. top assumptions ng mga tao natin. But first, of course, kumusta ka naman today? Ako okay ako, masaya, happy ako sa family ko, kay Kong, sa mga anak ko. Sobrang happy ko. So, okay ako. Sobrang daming tao nung pumunta tayo sa event during the weekend. Meron kaming pinuntahang convention and I think at this point sobrang sikat na nila, guys. Na even Over. yung Na para bang maririnig si mo- Coco Martin tong kaharap. Diba? ganong levels. Uy, hindi hindi. Sa totoo lang, ito ha, para kasi hindi nakakaalam Okay, Ma'am D. okay. Si Ma'am D ay aking manager. So, Yeah. yung mga ginagawa kong mga brands, mga ano, si Ma'am D ang dahilan nun. So, thank you Ma'am D sa lahat ng, hindi pa ako nakapag-thank you sa kanya talaga. Yes, yes. Alam nyo ba, every Pasko, New Year, birthday, talagang laging nandyan si Ma, may regalo siya sa amin. Laging basta yung support niya, grabe. Nagsisimula pa lang si Kong. Si Ma'am din na ang manager ni Kong. So, kaya nakikwento ni Ma'am na galing kami sa convention, kasama ko si Ma'am noon. So, pag may mga event, kasama ko si Ma'am Yes. D. So, sa mga brand dyan, kontakan nyo Yes. naman si Ma'am D. Ito ang number ko, 0917. Sige, Ma'am, yan yung gusto ko. Yung talagang kawawa tayo, ano ko, Tinagdikdikan talaga tayo. alaga ko. Ano nyo na? Ganun. Pero yun, sobrang daming tao. I think, yun nga, sabi mo, di ba, sobrang tagal ko na sila katrabaho, guys, na nakita ko talaga yung growth from yung mga taong nagpapapicture or pa isa-isa hanggang sa nung nasa event kami last weekend na sobrang kailangan na namin ng mga 6 na bouncer, guys. Para Oo, lang hindi. makadaan kami. Promise, makikita nyo yan sa mga content nila. Pero nasusurprise ka pa rin ba by how invested people are kung gusto nilang nakikita kayo, picture kayo, kahit mahawakan kayo, does it come as a surprise? Na Yung nasusurprise pa rin ako sa daming tao and grateful ako sa kanila. Doon sa invested, hindi naman, feeling ko yung mga tao na kakikipicture na lang kasi, sino to? Meron nga akong mga na, ini-story ko pa din, meron, sino yan, pero nakatutok camera. So, feeling ko yung mga invested, hindi naman sobrang dami. Kaya, grateful ako sa mga nag-i-stay simula nung nagsisimula kami ni Kong hanggang ngayon. And grateful ako, lagi pa rin ako nasusurprise pag may pinupuntahan ako, may mga taong naghihintay. So, sobrang grateful and thankful ako sa inyong lahat. Pero guys, apaka-humble lang nitong mga to. Pero madami na talaga, madaming clamor. But despite, syempre yung clamor na yan, merong good. Ano mo ng clam? Oh my God! Mom, naman, tagal na natin magkatrabaho, nilalalima mo pa rin yung English mo. Dito tayo Alam mo naman, taga-UP kasi si Mon. Sabi ko, taga-Matambungkay ako. Wait. Hindi bang i-label mo sa akin Dapat yung mga nga term? Tagalog kasi UP, di ba? Wait. Clamor, yung parang... Oh, hirap siya. Dagsa, parang dagsa ng tao. Oo, naman sa Oo. dagsa. Pero ma'am. yung parang, syempre, di ba, pag ganun na yung clamor ng mga tao sa inyo, merong mga good side like yung mga super fans nyo, mga solid, loyal team payaman, ganyan. And then, syempre, merong other side of the coin yan na mga haters, mga bashers, ganyan. At this point ba, sa dami ng pinagdaanan nyo, nagbabasa ka pa rin ba ng mga comments or mga bashing, assumptions, ganyan online? Ako, natutunan ko kay Kong yun, ma'am. Na wag ka nang magbasa. Because, what you don't know won't hurt you. Hanggat maaari, iniiwasan ko nang magbasa. Minsan, pagka-upload ko, magbabasa ako, maximum of hanggang 1 hour lang na
comments. Kasi yan yung mga nag-iintay sa'yo na talagang mahal ka ng mga yan. Yung kadalasan yung mga una. Mm-hmm. Hindi na ako nagbabasa pag mga 2 days na naka-upload. Kasi yan yung mga narinig na yung chismis sa ganito. Ay, yung vlog nito ni B, ang pangat. So, hindi na ako nagbabasa talaga. Actually, magandang strategy yun, na parang syempre, pag nag-upload ka ng content, gusto mo may mga naririnig ka pa rin na mga good feedback, ganyan, natutuwa. Syempre, pinaghirapan niyo yung mga content na yun. Pero guys, titigil kayo ng after 2 hours. 24 hours, wag na. Tama At saka na. nung nagsisimula pa ako, ma'am, nung hindi ko pa alam yung worth ko, naghahanap ako ng validation ng ibang tao. Kaya talagang gustong-gusto ko nakakabasa na okay siya, nakakatawa, or magaling siya, ganyan. Ngayon kasi na sa tagal, 30 na ako, ma'am. Natuto na akong malaman ko ano yung worth ko as a tao. So, hindi ko na kailangan ng ano sasabihin nyo, gusto nyo ako, ayaw nyo ako. Wala na sa akin yun. Tsaka, to protect your peace, di ba? Yun yung pinaka-importante. Basta, mabuti akong asawa para sa asawa ko, mabuti akong nanay para sa mga anak ko. Yun lang yung validation na gusto ko. Totoo. Thankful pa rin ako sa mga nagbabasa ng mga mabubuti sa akin kasi nagiging motivation ko siya na ituloy yung kung ano yung ginagawa ko. So, thankful ako sa inyo ng mga... Kasi diba, nag-iiwan sila ng mga mahabang message sa akin. Nagbibigay sila ng time. So, sa mga gustong mag-message ng ganun kahaba, pagka-upload, kasi nagbabasa ako pagka-upload na pagka-upload ko. Pero kapag matagal na hindi na, para sa peace ko, sa peace of mind ko, hindi na ako nagbabasa. May deadline sa mga gustong mabasa ang comments nila ni Bibis. 24 hours lang. Paglagpas, wag na. Hindi dahil sa ano ko intrimitida na maldita. Iniiwasan ko lang kasi alam niyo naman ang mundo ng social media. Maririnig mo dyan yung lahat ng masasakit. Speaking of, since nagbabasa ka pa rin, meron ka bang mga nabasa na parang sobrang random issue or rumor na parang, saan nyo napulot to? Parang ang layo sa katotohanan. May mga ganun ka ba recently na natawa ka na lang? Kasi, Pinaka-recent, nasa Vietnam kami ni Ko. Hindi ko alam, nag-scroll ako, nakita ko bigla. Yun, hindi mo maiiwasan yun eh. Yung biglang nag-scroll ka, makikita mo. Tapos parang sabi, sino ang mag-asawa na sa harap lang ng camera, masaya? Pero sa likod, hiwalay na dahil may kabit, parang ganun. Tapos picture namin yun ng prenup. Naka-black. Silhouette. Oh my gosh! Tapos sabi ko, anong kabit? Nasa Vietnam pa kami noon, naglalandian. So yun, natatawa na lang kami sa ganun. Pinabasa ko kay Kong Labo, may kabit ka daw. Sabi niya, paano mo nasabing ako? Baka ikaw, ganun. Aasaran lang kami. So wala, hindi na kami naapekto. Lalong-lalo na kung alam mo sa mga, kayong dalawa nakakaalam sa isa't isa na talaga namang wala. So, hindi kami maapektuhan sa mga ganung chismax. Ang ganda. Ang ganda nung ganun. So at least, di ba, lalo na pag social media kayo pareho na mga personalities. Secured kayo sa relationship nyo na walang ganun. Kasi sobrang stressor yung mga ganun, di ba? Mga cheating allegations. Lalo na ngayon sa mga social media personalities, sobrang talamak yung mga, nag-break na sila, ay may kabit si ganito. At saka lumabas yung issue na yun, nag-caption kasi ako na magkaaway kami last week. Di ba yun yung ano ko, tas niyaya ako mag-Vietnam. So parang doon sila nagkaroon ng idea na baka sila to. Pwede nilang maging totoo tong sinasabi ko kasi kakalabas niya lang ng nag-away daw sila last week. So sabi ko mga gawa lang din. Ang pwede niyong gawin para mabasa ko, padalan niyo siguro ko sa bahay ng message. Snail mail? Oo. Package ba yan? Oo. Kung gusto niyo talaga akong saktan at puntiryahin talaga, siguro padala na lang kayo sa bahay para... Pero padala din kayo ng pagkain para sure tayo. Abang masakit, may kinakain. Yeah. Speaking of mga ganyan, pabasahin natin some of the top assumptions ng mga tao tungkol sa'yo. So, nag-poll kami a few weeks ago, ano yung mga top assumptions nila, mga akala nila about you, yung mga nilalabas mo sa social media, mga content, mga vlog, ganyan. So, ngayon babasahin natin ang kanilang assumptions. So, top assumptions about V. Cortez, genuine. Genuine, parang yung leather. Genuine leather. Thank you kung yun yung ano nila, pero maraming nag-aano sa akin, ganyan din ba si V sa personal? At saka sa vlog? Ako sasagot. Ganon siya sa personal. Kung ano siya sa vlog, ganon ang energy niya, ganon din ang tawa niya. Wala naman sigurong hindi genuine na tao na i-expose yung ganong tawa in public. Sabi ko, character ko lang yan, yung malakas na tawa. But yeah, pero natutuwa yung mga fans pag halimbawa na-meet nila si V in person, tapos tatawa siya, ganon yung tawa. Alam mo ba? Yes. Pag may nakikita sa akin, ma'am, pinapatawa ka. Pasampol ng tawa. Kasi hindi ko kayang tumawa bigla. Mag-joke ka naman. Diba? Mag-joke ka naman bago mo ko patawanin. Hindi yung seryoso tayo. Di, hello, tawa ka.
Joke ka muna, tas tatawa ko. Konting effort, guys, para ano. But yon genuine, kung ano siya on her vlogs, on the videos, ganun siya in Oh, her. thank you, ma'am. Ito, next. She loves a lot. Seeing the way she loves her family and people around her. Ang uuwi niyo. OA nila, no? Oo. Actually, yan Sobrang talaga OA. yan, guys, ha? Wala kaming finilter. Kinuha namin yung mga ano. We want, kung ano talaga yung pulso ng mga tao, yun yung gusto natin makuha. And sobrang ano ng mga response nila. Thank you, salamat. Diba? Maraming salamat. Diyan. The family, the friends could attest. Yan na naman, English. Wait. Sobrang ano yung vocabulary mo pabawasan. Kasi 12 a.m. na. Parang Nalulubat ako sa'yo, kakaano mo na English. Pero makikita niyo yan sa vlog na I guess kita nila sa vlog kung gaano mo kamahal yung family mo, yung mga kaibigan mo. And hindi lang alam to ng mga tao, pero when it's family, or nagkasakit si kidlat or yung mga anak ganyan or mga sa family side niya, titigil ang mundo, guys. Walang trabaho. Pamilya ang mauuna. And it's one of the things na sobrang na-admire ko about them. Kahit gaano kabigat man yung project na yan or event na yan, if it's family, yun talaga yung mauuna. Hindi na to assumption, pero observation na nila sa'yo na she loves laughing and having fun. San ba? Ano bang origins nung tawa mo at ba't siya nag-evolve? Hindi ko alam, baka genetics. Kasi yung ate ko, parang pintong, maganit eh. Ganun din. Is it like yung parents nyo? Ganun din? Hindi naman. Hindi, maganda-ganda pa yun sa magulang ko, pero baka genetics yun. Kasi ate ko ganun din. Ay, hindi. Ay, oo, kasi yung mga kasama ko sa bahay, nahahawa na ganito na tumawa sa akin. Ako talaga, ma'am, sa lahat ng sitwasyon, pinipili ko maging masaya. As in. And yun nga sinasabi ko kay Kong eh. Yun ang pinaka-ayokong mawala sa akin, yung pagiging masayahin. Yun yung pinagdadasal ko sa Panginoon na bigyan mo ako ng mga pagsubok, basta Lord, wag mo sa akin aalisin yung pagiging masayahin. Kasi kaya ko lahat. Basta andun yung lagi akong tumitingin sa positive side, di ako nawawalan ng pag-asa. Yes. Parang ganun ako lagi mag-isip. Actually, ano yan, superpower yung ganyan, na parang kahit anong challenges sa buhay, kaya mong mag-maintain ng positive na outlook sa buhay. Kasi hindi lahat ganyan. Yung iba parang isang beses lang matisod or magkaroon lang ng ganitong problema. I guess nakikita na inspire yung mga tao na nakikita nilang palagi kang masaya. At the same way, nahahawaan mo sila na maging masaya din kahit na mahirap ang buhay. Ay, eto, magugulat ka. Top assumption about V. Cortez, tahimik. Yeah. Yeah! Yeah, guys. Tahimik pag pagod siguro, guys. Kahit pagod ako, ma'am. Oh my God. Never ako naging tahimik. So, maling akala po yan. Hindi po siya Alam mo tahimik. ba, tinanong ako ni Dr. Bello, na-try mo na ba magseryoso? Tapos napaisip talaga, not yet. Baka pag 30 mo, meron ng may katahimikan na tsaka kaseryoso. Talagang, na-try ko naman na siguro, pero saglit na saglit lang, hindi kaya whole day. Kahit meron akong, di ba pag kahit nagmi-meeting tayong seryoso Yes. sa trabaho, nagagawa akong magpatawa. Totoo yan, guys. So, ewan ko! So, ano yan? Superpower niya talaga yan. Pag malungkot kayo, katok lang kayo sa bahay nila. Pero yun, masaya ako na nakakatawa ko. Pero hindi, baka sabihin parang comedian. Hindi ako Hindi comedian. Parang pagkaibigan Yes, lang, napapatawa ko yung mga kaibigan ko. Ganun. Next. Spoils her children. Ito ba ay true or false? Pero hindi naman sila napapanis. Anong spoils? Wait lang! Ayoko na nga! Sa amin kasing mag-asawa, si Kong ang nagdidisiplina. Panood nila yun eh. Si Kong yung parang Yes, meron papakokon yung money, tama. ganyan. So siguro, parang hinahayaan ko na yung sarili ko na ako yung medyo magbigay ng... Pangit kasi pakinggan yun ng Actually. i-spoiled ng anak eh. Oo. Siguro mas soft, gentle lang ako sa mga anak ko kaysa kay Kong. Kasi ang napag-usapan ng mag-asawa ganito. Sabi ko, Love, hindi ko pala kayang ako yung parang disciplinarian sa ating dalawa. Pwede bang ikaw na yun? Tapos ako hayaan mo kung... Kasi ayaw na ayaw ni Kong yung bini-baby talk, yung mga bata. Eh ako as nanay, hindi ko maiwasan. Yes. Yung bungo-bungo naman, ng pogi po. Hindi ko maiwasan. Sabi ko, bigay mo na sa akin yun, na ako yung nagaganon. Eh di kayong lahat nakapaligid. Eh di kausapin yung bata. Ako paminsan-minsan, pagbigyan nyo ako, di ba? I guess yun talaga yung nature ng mother eh. Yung mother yung nurturing, yung caring, di ba? At saka sa sobrang grabe nyo magtrabaho, like with how hard you work, parang
sa akin parang okay din naman na maibigay nyo sa mga anak nyo yung comfort na kaya nyong ibigay sa kanila. Syempre, kaya naman kayo nagtatrabaho ng maigi para sa kanila. So, ano ba naman yung paminsan-minsan na maibigay niyo yung gusto nila, chocolate. Actually, parang si Kidlat, parang simple lang naman. Simple joys yung gusto niya sa buhay. Pagkain, pandesal, tsokolate. Marunong ako makinig sa mga tao sa paligid ko, lalo kay Kong. Pag sinabihan niya ako, love, wag ganito masyado, wag ganito. Nakikinig ako. Hindi ako yung, Nice. hayaan mo ko, anak ko. Hindi ganun. Ganda. So, nakikinig ako. Pero, yung assumption nila na yun, ako yung mas maluwag. Team naman kayo eh, di ba? So parang may isa talagang disciplinarian, may isang nurturing. Kasi paano kung pareho kayong disciplinarian, edi parang sabihin na ni Kitlat, I hate my life. Ganun. Over! Ang hirap pag sobrang mahigpit ka naman sa mga anak mo na wala siyang matatakbuhan na kahit nanay ang stricta. So, Ito nakakatawa tong next. Akala ko hindi sila magkakatuluyan ni Kong TV sa dulo. hindi pa to dulo, so tignan natin. One part pa lang, so tignan natin kung magkakatotoo sila. Hindi, pero sa awa ng Diyos, kasal na kami, okay kami, nagkaanak na. So sana hanggang dulo, kami talaga hanggang tuling hininga. May mga pagsubok minsan, pero yun naman yun eh. Kailangan araw-araw ipaglaban yung dalawa, yung pagmamahalan nyo, at talagang lagi nyo i-remind sa isa't isa bakit ba kayo nagsimula. In the Diba? first place. Oo. Tsaka, as someone who's... Hirap na siya, go English me. No, as someone who's worked with them closely, na halos minsan may mga times na everyday kasama ko sila, sobrang inspiring nilang tignan dalawa. Kasi nagko-complement sila sa isa't isa. Na parang, pag yung isa mainit ulo, yung isa hindi, pag yung isa malungkot, yung isa yung nag-cheer, na parang kung ano yung, hindi naman kakulangan, pero kung ano yung weak spot ng isa, strong suit nung ni V. Like, halimbawa, si Kong more on, in reality, mas serious yung demeanor niya, introverted. So, si V yung parang ray of sunshine na parang siya yung masayahin, siya yung positive yung vibes, ganyan. So, nagtutulungan talaga sila. So, para sa akin, para silang perfect for each other, actually, kayong dalawa. Yung hashtag namin, perfect combination. Oh, yes! Yun ang kanilang wedding hashtag. Etong last, para meron tayong medyo spicy, hot sige. topic. Si V. Cortez daw ay mayaman. Sobra. Ano ba naman na binibuild up ko Sobra ba naman? sagad sa buto. Talagang bago mo ako makausap, check nyo sa calendar kung may time. Okay, ako nasasagot, guys. Walang bahid ng kayabangan tong si V. Cortez talaga. Hindi isasaksak ko to kung nagsabi ka ng masama. Hindi, guys. Diba, As ano mo in, yan, ma'am? actually, iisipin nyo na parang meron na silang diva, parang may diva attitude na sila sa sobrang sikat nila. Pero guys, wala. Like, hindi sila namimili ng taong kakausapin, papapicture, makakasalamuha. Like, almost 10 years ko nakatrabaho si Kong. And I've known you since I started working with him. Kung ano kayo before, dumami lang ang pera nyo, guys. Pero ganun pa din. Magbilang anghel ka sa yung dumami. naging payaman lang, pero ganun pa rin talaga yung character, the personality, yun pa din. And yung 10-year relationship na yun, I guess could attest na I didn't have any trouble working with him. Sa walang arte, basta may work, ganyan. Very professional kayong dalawa. So, guys, walang yabang. Ito, naalala ko yun eh, yung event namin nung weekend, ang deliverable lang namin is mag-host siya sa stage at magpipicturan sila sa booth. At bilang OG live seller tong alaga natin, nagbenta siya sa booth, guys. Nag-plastic siya ng mga sachet doon, nagsukle, nagkuha ng pera. Syempre, dami-daming tao. And you won't expect someone as famous as them to offer na parang, syempre yung mga client na yung nagsasabi, okay lang ba kay V na nagbebenta siya doon sa ano? Pero yun, as in, sobrang all out sila and very humble with the fans, with the clients, even with those na parang may small businesses lang, they really entertain. Salamat, ma'am, at nasabi mo lahat ng gusto kong ipasabi. Kompleto. Thank you. Thank you for, Pero para sa mga clients dyan na gusto ng mga bebenta pala. kung may tindahan kayo. Ngayon kasi ito pa lang ako, so hindi humble pa ako. Pero pag dumami-dami pa yung brands dyan,
Hindi na. Who are you? Magbabago na. Ay! Ay! Pero ito, mayroon ba tayong mga additional, questions from the tao? Parang, syempre kasi, ang nakikita lang ng mga tao kumbaga yung highlights lang eh. Like, they see the success, they see the rewards, pero hindi nila nakikita or they don't always see yung sacrifices na ginawa nyo behind the camera in order to get to where you are now. Diba? Parang nakikita lang nila palagi na, uy, swerte naman nila. Yun yung word na lagi kong naririnig sa mga tao na parang, ang swerte naman nila kasi ang yaman na nila. Nagbe-video lang sila. Yun yung mga words usually ha. Like for sure, the tao would agree na parang akala nila video lang, tapos biglang anami na agad pera. But, so, yun yung isa sa mga gusto ko rin na parang ma-debunk sa mga tao na hindi yan video lang. Diba? It comes with a lot of sacrifices. And for you, like, syempre baka mamaya pag tinanong ko sa'yo lahat ng sakripisyo mo para marating yung nasan nga ngayon, baka hindi baka umabot tayo 3 a.m. Pero, Kasi alam mo yun, ma'am. yes, diba? Lahat yes. ng Oo. Hindi If ko there's sila one, masisisi. Hindi ko sila masisisi kasi ang nakikita lang talaga nila, yung gusto nilang makita at Yes. marinig. Minsan kasi yung mga masasakit magsalita, yun yung mga nakikita nila yung gusto nilang marating na hindi nila narating na dati magkakasama kami. Yung inggit. Nagsisimula. Siguro ganun. Mahirap, hindi siya video lang. Pero hindi ko sila masisisi na ganun ang tingin nila. Pero if there's one thing na gusto mong malaman ng mga tao na one of the biggest sacrifices you took. Ito, sinakripisyo ko talaga to. Ma'am. Ito yung challenge na parang, parte to guys. Ma'am, kailangan ko mag-live selling. Kahit may problema ako. Kailangan kong mag-makeup. Kahit problemado ako. That's true. Kahit ang lungkot ko, pag aalis ako, kailangan di ako mukhang malungkot kasi nasa Reddit na ako mamaya. That's true. Diba? Oo. Kahit anong, bawal kang may maramdaman. At saka itong trabaho namin, yung video na ganito. Ano to production na ang Yes. ibang ginagawa naming video. So, hindi siya basta-basta lang kagaya ng dati na, kasi nagle-level up ka rin di ba? So, kung dati madilim yung video mo, gamit mo lang phone. Yeah. Di ba? Ngayon, 2cam ka na, 3cam, may production ka na, may mga tao ka na. Di ba? So, nag-i-invest ka rin sa mga equipment. Iniisip mo yung mga gagawin mo. Lalo na si Kong. Ang ginagawa ni Kong, ngayon ko lang to masasabi sa madla. Pero si Kong, hindi siya gumagawa ng mga video na, kwari, 24 hours challenge. Lahat ng ginagawa ni Kong, effort talaga. Yes. May storytelling. Yes. At ang tagal gawin yun. Meron siyang mga 2 years ago na video na nagagamit niya sa video niya ngayon. Paano niya nako-connect? Diba? So, hindi siya video. Napakahirap ng ginagawa niya. Yes. Diba? Paano niya naiisip yan? Ako nga, hindi ko alam. Tagal namin mag-jowa Sabi ko, paano mo yan ginagawa? Tinuturo niya, hindi ko magets. Ganun siya kahirap. And hindi mo siya maituturo ng ganun kabilis sa iba. So, hindi siya akala nila, bibidyo lang naman yan, hawak niya oras niya, ganyan. Yun. At saka, hirap din siya. Totoo yun na yun yung isa sa mga pinakamahirap Hindi ka pwedeng maging malungkot, hindi ka pwedeng mapagod. Kasi, kumbaga, yun nga production na They expect, yung mga tao, they expect na meron kang content na masaya sa araw-araw. At saka mama, sa mga nanonood, sa kaibigan nyo, pag nakita nyo malungkot, nandiyan kayo, na sinasabi nyo, uy, friend, okay ka lang, kain tayo, labas tayo. Yes. Pag influencer o ako, kunwari ang malungkot, yan ang nangyayari kasi sa'yo. ginagawa Gusto mo mo. naman yan, di ba? So parang bawal kang may maramdaman. Maliban sa mga nagsasabi talaga ng gusto nilang i-improve na meron kasing Meron mga naman, ganun constructive Oo, criticism. merong mga Oo, ganun na meron. talagang gusto nilang mas mapabuti ka pa. Yun, Yes, na-appreciate ko yes. yun. Ang hindi ko na-appreciate yun talagang nananakit lang. Yes. 'Di ba? Yung mga ganitong podcast sa'yo, ma'am, kasi komportable ako dahil manager kita, alam mo mga pinagdaanan ko. Kaya ko ikwento. Pero, so, ngayon ko nga lang ako gumawa ng ganito. 'Di ba? Ang mga podcast ko, mga safe. Mga about pagiging nanay, pero yung mga nararamdaman kong totoo, hanggat maaari, iniiwasan ko yun. Kasi feeling ko hindi ako maiintindihan ng mga tao. I think it's a risk one way or another someone has to take. Yung isa sa mga, alam mo yung mga sikat na vloggers na katulad nyo, para malaman ng mga tao na it's not an easy life. Yung tinahak nyong buhay. Hindi siya puro, may pera sila, kaya nilang gawin kahit ano nilang gustong gawin, kaya nilang mag-video lang. Maraming sacrifice. And it At involves saka, being strong regardless kung At saka ano ito yung nun, ma'am. Ito yung
kalakip nung pinili naming landas Totoo. na social media. Mm. So, ito yung consequence nun eh. Yes. So, hindi ko talaga rin masisisi na yung mga tao, ganyan, inopen mo buhay mo. Masisita ka talaga. Yes. 'Di ba? So, ako, hindi na lang ako ganun Share. nag-share. Hindi na rin ako ganun nagbabasa kasi nga, yun yung consequence. Mapupuna yung pagiging asawa, pagiging kaibigan, pagiging nanay, lahat napapansin. So, Yes. Actually, maganda din na we get to share it with them. Kasi madaming mga bata ngayon na anong gusto mo pag-graduate mo or paglaki mo? Gusto ko maging vlogger. 'Di ba? Because they only see the good side. Na, kaya nila bumili ng ganito. Hindi sila pumapasok ng 9 to 5. But guys, it comes with a cost na mahuhusgahan ka. It comes with judgment. kadalasan naman, mas marami pa rin yung nagmamahal sa akin na For nagme-message na masaya sila, ganyan-ganyan. Pero meron talagang araw-araw siya nagme-message na sasaktan ka lang. May ganun. Ang mahalaga, mas marami pa rin yung nagmamahal sa'yo. Yung mga sumusuporta sa amin ni Kong hanggang ngayon, sa tagal namin ginagawa ito, maraming salamat sa inyo. Hindi ko lang paano, yun yung lagi yung sinasabi pag tipo, hindi ko lang paano ay pasasalamatan. Diba? Andyan kayo. Kasi kung anong meron kami ngayon dahil talaga sa mga nanonood eh. Okay, ito yung sinabi ko kanina earlier in the podcast na I met V. When I first met V, alam ko na magkakatuluyan sila ni Kong. Kasi yung nasa mall tayo, tapos yung first conversation natin was, sinamahan kita sa EO, bibili ka ng pangpatak sa contact lens. Naalala ko yun, tapos sabi mo sa akin, Ma'am, si Kong nga gusto na niya ako mag-resign sa Kasi back then, Nagtatrabaho pa ako. pa siya, car sales agent. Sabi niya, gusto nga po ni Kong na na mag-resign na daw ako, tapos tutulungan na lang niya ako mag-vlog. Medyo mas realistic kasi ako nung mag-isip. So sabi ko, and as a strong independent woman, sabi ko, hindi career, isip ko, bakit ganun? Okay lang ba sa'yo na parang yung career mo, iaano mo na sa kanya? Like, hindi mo masiseparate yung career mo, ganyan-ganyan. Pero nakita ko agad kay V na yung meron agad siyang full trust kay Kong na parang, oo ma'am, sabi niya naman tutulungan niya ako, ganyan-ganyan. And it's something na sobrang admirable na makita for a relationship as young as yours. Kasi ilang taon pa lang kayo nun, di ba? Ano lang ako naman, parang 19, 18. Tapos parang ilang years pa lang kayo nun. Nung nagkita kayo, siguro mga 2 years. 2 years pa lang. Di ba? Parang, para kumbaga, i-ano mo yung future mo to your 2-year boyfriend. Sabi ko, sila na to till the end. Kasi yung trust na yon parang, pag-iisipin mo, pwedeng unreasonable siya for most people. Pero, minsan pag alam mo talaga dun sa taong minamahal mo na parang, kaya ko, pwede kong yung buhay ko sa kanya, i-entrust yung buhay ko sa kanya as early as 2 years into our relationship. Talagang sabi ko, sila na to parang forever. And lo and behold, di ba, after ilang years, more than 10 na kami. years. 12 years. Next month. Di ba? So, yung nag-assumption kanina, sorry, sila na talaga hanggang dulo, guys. And ma'am, kaya ako nag-decide noon. Dahil sinabi rin sa akin ni Kong na hindi siya makapag-focus, kakaisip sa akin. Kasi nga selos-selos noon. Yes. So, sabi ko, para maka-focus ka at yun ang gusto mo, Nice. tutulungan kita. Sabi naman niya, tutulungan din niya ako. May tiwala naman ako sa kanya. Tsaka, para mas makapag-focus kami parehas. So, ngayon ko masasabi, ma'am, sobrang tamang desisyon na. Totoo. Nagtiwala ako sa kanya. Sobra. Diba? So, ito. So, this one, I guess mas magigets to ng mga taong content creator din at who works in the social media space industry. Si V. Cortez po ay hindi mabilang. Isa yan sa mga, hindi sila mabilang, guys. So, sa lahat po ng mga brands, Talagang yun ang gusto ko eh. Binibenta ako on that spot. Hindi sila mabilang. They're very generous with the brands who trust them. They work with the brand that they really believe in. Na parang, sige, I would go the extra mile for you. And our brand partners could attest to that na parang merong isang ganito na hindi naman nila sinabing i-post pero pinost. Or may libreng ganito kahit di naman nila sinabi, hindi nagperinig or anything. And I think isa yun sa mga dahilan kung bakit sila nagtagal ng ganito katagal. Kasi they're very supportive with the brands that they work with. Yung sinasabi kasi nila, nung parang alam ko worth ko, parang gano'n. Totoo, tama naman yun, that alam mo talaga. Diba? Pero
minsan kasi kapag sobrang mahal mo yung brand, nag-extra effort ka. Parang relasyon yan eh. Yes. Diba? Alam mo worth mo, pero nag-extra effort ka. Alam mo naman kung, kung inaano ka na. Ano tawag doon? Kapag inaabuso ka na, alam mo naman eh. Mararamdaman mo naman kapag inaabuso ka na eh. Pero kadalasan kasi ng mga binibigyan ko, yun yung mga sobrang gaan din katrabaho, Yes, 'di ba? yes, Na brand, yes. yung talaga may tiwala sa 'di ba? Yung mga ganon, nag-extra effort ako bilang pasasalamat. Yun nga, for those who want to be a content creator, the brand deals, these are relationships actually. Alam mo yun, hindi lang siya basta business transaction. You should treat it as a relationship building. It would help you have longevity na tumagal kayo sa ganitong klase ng industry or ng line of work. Pero alam mo, ma'am, yung unang-una kong brand na kumuha sa akin, yung kumuha sa akin na yun, hanggang ngayon kaibigan ko. Hindi ko naman sinabing kaibiganin nyo lahat ng mga brand. Oo, hindi Pero naman. ang ibig sabihin, para maging magaang din yung trabaho. oo, magaan. Oo. Kilala mo yung mga katrabaho Yes. mo. Hindi yung parang untouchable ka na, Yes. hindi kaya kakausapin, parang ganun. Kami ni Kong, talagang gusto namin, kasi gusto namin personally magpasalamat sa kanila. Yes. Kasi hindi naman kami Dingdong and Marian level eh. Di ba? Para kunin mo talaga. Kaya ako, bawat may kumukuha sa akin, grabe ang pasasalamat ko pag nakikita ko sila. Kasi bakit kami, ang dami-dami dyan mas sikat. Ang daming mas talented. Mas maraming views. Pero para bigyan kami ng trabaho, grabe ang pasasalamat namin. So, yun na lang yung ko eh. Extra effort. Yes. Tapos, pag nakita namin sa personal, talagang sa personal, ma'am, salamat sa work. Always be thankful, guys. Kasi yan, isa yan sa mga reasons why. And I guess yan, yun yung susunod na tanong. I guess that's one of the reasons why you guys have become very successful. It's also one of the reasons why you've come a long way. Kasi very giving kayo and very grateful kayo sa mga katrabaho natin. Hindi rin. Eto, Tahimik ako sa... siguro ang hindi ako malakas tumawa sa... ano ba yan? So, wala guys. Walang difference. Huwag na kayo maghanap ng difference. Siguro Yan hindi na ko yun. siya masasagot. Ikaw, ma'am, sa tingin mo, meron ba? Sa napapanood mo sa Oo. lagi tayong magkausap, magka-chat. Kasi I guess dahil palagi kang tumatawa, yung palaging positive vibes, feel ng mga tao hindi, katulad sabi ni Doktora, feel nila hindi ka seryoso. Pero guys, merong side si V na seryoso, like especially as a business, a woman. Sobrang strategic niya sa mga bagay na pag makikita mo si V in the office, doing yung kanyang mga work outside being a content creator. Doon mo makikita yung serious side niya. Na when she speaks business, she means business. And kumbaga hindi rin naman niya... Manager ko talaga. Talagang tinataas niya ako, ginagano niya ako. Hindi, but yung Inaangat totoo ka niya, yun. hirap na hirap siya. Pero totoo Hindi, yun. nila niya Like, ako akala pataas. nyo, puro siya laro, guys. Pero, isa siyang strategist. Okay, for the last question, if you could describe the real V, or V, in one sentence, what sentence would it be? The gravity beyond the... Binasa ko kasi dito. Nabasa ko kasi. Nagbasa na The pala gravity ng beyond it. bro. Siguro, if you could describe the real V in one sentence, V, ano yun? oh. Okay. V is a very, very strong woman. Agree. Totoo yan, guys. Feeling ko kasi, akala nila wala akong mga pinagdadaanan. Totoo. Kasi nga masaya lang ako. Oo. Kung alam nyo lang, tara Yes. mag-usap tayo ngayon. Ilabas nyo yung Oo, Sige, pero guys, Sorry. imagine if yung success comes with a whole lot of challenges, betrayal, hardships, and choice ni V maging positive through it all. Yun talaga siya. It's a choice to be positive. And kaya naman ngayon ay nakatayo ka pa rin at Nakaupo mo. Ay, nakaupo! Hanggang ngayon ay nandito naman. pa rin siya at nagpa-podcast kasama natin. Okay, maraming salamat. Thank you so much, ma'am. Makakakain na tayo. Makakakain. Ay. Makakakain na kami. Maraming salamat sa lahat ng nanood at tumapos ng episode na to. Thank you, Vivis. Thank you, If Ma'am you have V. comments, agreement, disagreement, feel free to comment down below. And don't forget to follow our social media page, tao.show on YouTube, TikTok, Facebook,
And at Creative Den. Ikaw, Vivis, may mga papasalamatan ka ba? Thank you so much kay Dr. Artista. Dr. Bella for my Kakaloka. skin. And Mi Amor is now showing. Ay! Walang movie. May movie pa. Abangan nyo na lang ang mga vlogs nila, guys. Doon Wala, abangan nyo na lang yung mga magkita-kita. vlog. Thank you so much. Yay! Bye mga best!